Magandang araw sa lahat mga farmer. At ngayon, dito naman ako sa loob ng kulungan na aking mga pabo. At ngayon po mga farmer ay i-update ko kayo sa isang pabo natin, yung pinutulan natin ng pakpak noong nakaraang linggo. At dito sa aking backyard, i-update ko kayo yung bagong gaganapan dito sa aking munting backyard na pabuhan. At siyempre, itong manok natin hindi yan mawala. Pero bagong lahat mga farmer, kung bago ka pa lang sa aking munting channel, makapapwede paki-subscribe po ang ating channel, paki-hit po ang notification bell para updated po kayo sa ating mga video. Malaking tulong po yun sa aking mga farmer kung sakaling mag-subscribe ko po kayo at manood sa aking mga video. Maraming salamat po at dito po tayo sa aking backyard, sa ating topic ngayon. Nakaraang video natin, ito po yung pabo na nabali po yung pakpak. At ito na po siya. Yan, bali ngayon, isang lang kanyang pakpak. Yung sa kabila ay wala na pong pakpak. At yan po ay talagang pinutol natin dahil sayang po mga farmer pag natin, katayin. Dahil ito po ay Black Spanish at medyo mahal po yung presyo niya compare po sa mga native. Sayang po. Dito po ay medyo bata pa at hindi pa pwedeng ikal. Ngayon po mga farmer ay kasalukuyan pong nagpapagaling yung ating alaga at sa palagay ko okay naman yung yung pinutol natin. Yan po ang kanyang kabilang side ng kanyang katawan ay wala na pong pakpak. Okay naman. At yan, pagkatapos ko yung putulin, tingnan ko yung buto, talagang durog po yung buto ng kanyang pakpak. At yung mga farmer, yung isa nating Black Spanish na pabo ay naglimlim na at yung kanyang itlog ay tinanggal ka dito sa kanyang pugad at yun siya sa labas mga farmer. Yun po yung isa nating Black Spanish na babae. Ito ay Black Spanish na lalaki na bata pa. Yan. At dito ngayon mga farmer ay mayroong pumalit po na dalawang pabo na mga native. Yan, mga native po yung mga farmer at ito ay ready to breed na din. Dahil yung isa, yan, kahapon ay pag may lumalapit sa yan na pabo ay dumadapa po siya sa lupa. Ang sign na po niya mga farmer, pag yung isang pabo ay dumadapa po sa lupa, ay ibig sabihin po dyan ay ready to breed o nagpapasampa na siya. Yung iba sabi nila 8 months. Yung based of experience mga farmer at sabi po ng iba, pag ang pabo ay matagal po magpapasampa ay nakadepende kasi yan sa pagkain na ating o sa feeding program na ginagawa natin sa kanila. Pag palagi pong busog at mataba po yung pabo natin, siguro mas mabilis po sila magpasampa. Pagdating po ng isang 6 months and 1/2, magpasampa na po sila. Pwede na po silang i-breed basta mataba po sila. Kaya po mga farmer ay talagang maganda pong katawan ng ating mga pabo na yan dahil maganda po yung kanilang pagkain. Ito po yung kanilang mga farmer pagkain. Yan, hindi ko na naubos. Kahapon nilagyan ko din sa pagkainan dyan dahil yung pagkainan nila dito sa lupa na nakalapag lang minsan ay nasayang dahil iniputan nila at sayang. Yung iba ay nasayang sa lupa at matabunan ng ipa, hindi nila matuka. Kaya ngayon, diyan ko nilagay yung kanilang patukaan. Talagang itinali ko dyan ng alambre para hindi nila magalaw. Yan po mga farmer, yan po ating native na mga pabo na babae ay nagpapasampa na po yan. Siguro from now, mga 9 days ay umpisa na po yung mga itlog, yung ating pabo. At yung isa, yung Black Spanish natin sa labas ay pinagpahinga po muna mga 5 days. Ipupurgayin ko yan ulit at tapos liguin at ibalik ko yan dito sa loob para makondisyon siya at masampahan ng ulit ng ating lalaking pabo. Dito sa kabila mga farmer, kung naalala nyo yung nakaraang video natin, ang laman po dito ay yung mga pabo natin, itong dalawang dumalaga at yung mga patining na lalaki. Ngayon ay mga manok na dahil sayang kasi yung mga itlog ng mga farmer ng mga manok natin dahil pag doon sa labas naka pre-range yan sa labas ng ating breeder cage ay kahit saan na sila mangitlog. Minsan matapakan ko kasi
ilalim po ng mga mga tuyong dahon, matabunan yung kanilang mga itlog kahit saan-saan lang. At pag walis natin minsan, matamaan ng walis at mabasag. Kaya ginawa ko, yung mga pabo ko na na mga lalaki at saka yung dalawang binukod ko at nilabas yung iba at silang pinalit ko dyan para para ma-secure yung kailang itlog at hindi masayang at hindi mabasag. Kasi siyempre gusto natin magpadami ng mga manok, sayang naman na palaging masisira. Actually may na-incubate na po ako. Kung nakita yung sa screen ng farmer ay halos puno na po yung incubator natin ng mga itlog. Kasi yung isang pabo natin ay naglimlim na at yung kanyang itlog ay sinalang pa sa incubator lahat. At yung isa dyan, yung isang batch ay mga next week ay mapipisat na po yung itlog ng pabo natin. At yung ina po niyan, ang pabo na naputol yung pakpak, yan po ang ina ng mga itlog na ma-hatch next week. At sayang, yung pabo natin ay naputulan ng pakpak, pero sana ay maging okay siya sa huli at para magamit din natin sa pagpadami ng ating mga alaga. Okay po mga farmer, maraming salamat po sa panonood. At sakaling hindi ka po nakapag-subscribe, paki-subscribe po ang ating munting channel. At paki-like din po kung nagustuhan niyo. Maraming salamat po at happy farming po sa lahat.